Kidlat News Updates. Sa ating mga balita, bilang ng nasawi sa bagyong Christine, umakyat na sa 7. Panibagong LPA sa labas ng PAR, posibleng maging bagyo. Gobyerno ng Pilipinas humingi ng tulong sa ASEAN partners para mapabilis ang pamamahagi ng ayuda. Bangsamoro Parliament naisipagpaliban ng May 2025 parliamentary elections. Ako po si Cesar Soriano, kasama ang buong puwersa ng Kidlat News Channel para ihatid ang mga nangungunang balita sa buong kapuluan. Ngayon, umakyat na sa 7 ang iniulat na nasawi sa bagyong Christine ilang oras matapos itong maglandfall sa Luzon ayon sa National Disaster Risk Reduction and Management Council o NDRRMC. Base sa situation report, 6 sa nasawi ay mula sa Bicol Region habang 1 sa Calabarzon. 4 na katawang sugatan na pawang mula Bicol habang 7 ang nawawala, 5 rito ay sa Bicol at tig-iisa mula sa Ilocos at Calabarzon. Ayon sa NDRRMC, umabot na sa 2,077,643 na individual o 431,738 na pamilya ang apektado ng severe tropical storm. Higit 1.6 million na tao rito ay mula sa Bicol na unang hinagupit ng bagyo. Huling namataan ang sentro ng bagyo sa bisinidad ng Bauco Mountain Province at kumikilos pa west-southwestward sa bilis na 20 km per hour. Taglay nito ang hanging 95 km per hour malapit sa gitna at may pagbugsong aabot sa 160 km per hour. Samantala, binabantayan ngayon ng pag-asang isa pang low-pressure area sa labas ng Philippine Area of Responsibility o PAR na may layong 2,295 east ng northeastern Mindanao. Malaki ang tsansang ma-develop ito bilang isang tropical storm sa susunod na 24 oras. Nakikipag-ugnayan ng gobyerno ng Pilipinas sa mga karatig bansa para makatulong sa pamamahagi ng ayuda sa mga nasalanta ng severe tropical storm Christine. Ayon kay Office of Civil Defense o OCD Director Edgar Posadas, nakipag-usap na si Defense Secretary Gilberto Teodoro kay Singapore Ambassador to the Philippines Constance, gayon din sa mga opisyal mula sa Indonesia, Malaysia at Brunei para sa posibleng paggamit ng kani-kanilang assets na makatutulong sa aid distribution. Alinsunod na rin ito sa ideya ng Pangulo na tignan ng air route bilang paraan para maihatid ng agaran ng tulong sa mga apektadong lugar. Tiniyak naman ni Posadas na sapat ang ayuda ng gobyerno para sa mga biktima, ngunit malaking pagsubok sa kanila ang paghatid sa mga ito dahil sa mga nasirang infrastruktura gaya ng mga daan at tulay patungo sa mga tinamaang komunidad. Isinusulong ng Bangsamoro Transition Authority o BTA na ipagpaliban ang kauna-unahang parliamentary election sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao o BARM sa 2025. Base sa inaprubahang Resolution No. 641 ng Bangsamoro Parliament, hiling ng BTA sa Senado at Kamara na mapalawig ang transition period hanggang 2028. Ito ay upang mabigyan ng pagkakataon ng lahat ng stakeholders ng sapat na oras upang makapaghanda sa anyalay smooth democratic transition sa rehiyon. Umaasang mga mambabatas ng BTA na mapagbibigyan ng Kongreso ang kanilang panawagan. Una nang ipinagpaliban ng May 2022 elections sa BARM at ginawang May 2025 ng nakaraang administrasyon. Para sa Kidlat News Updates, ito si Jai Reyes, nag-uulat. at inyo pong natunghayan ang mga headlines sa nakalipas na mga oras. Manatiling nakatutok para sa mga susunod na updates at breaking news. Ako po si Cesar Soriano, kasama nyo sa bawat pagputok ng balita.